Hello po, may nagpa-incubate po pala sa akin ng pabo at pato. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-incubate ng mga eggs. Ang laman po ng incubator, native na manok, pabo at pato. May nakita po ako na nag-crack na. Ituro ko po sa inyo. Yan po yung nag-crack na. Itong batch na to, lalabas na. May nakita pa akong isa na nag-crack. Ayun. Ang usapan namin ng may-ari, hati kami sa sisiw. Kasi sa akin yung incubator at saka kuryente. Ako din po yung naglilinis. Kasi po hindi maiwasan na sira yung iba. Sobrang baho at pwede po ma-infected yung ibang eggs. Yan po nag-crack kung makikita nyo. Ito po, tinapat ko sa ilaw yung itlog ng pabo or pato ba ito. Ayan po, nagalaw. Ito pala, kahapon pa nag-crack. So, kailangan ng tulungan kasi hindi siya makalabas sa shell niya. Medyo matigas yung shell niya, hindi katulad sa native na manok. Dahil hindi ko kayang buksan, kaya gumamit ako ng para sa kuko. Siyempre, kailangan natin i-sanitize para hindi ma-infeksyon yung mga sisiw natin. At i-dry din po natin para hindi siya wet. So ayun, mag-start na tayo mag-operate. Magbubutas lang po tayo ng konti para makahinga yung sisiw natin. Ayan, dahan-dahan lang po para hindi matamaan yung sisiw sa loob. So ayan, nabutas na po. Baklasin natin ng konti para makalabas yung nguso ng sisiw. Kaso, pagkabaklas ko, hindi pa pala nguso, kaya kailangan nating magbaklas ng konti pa. Hanggang makita mo yung nguso at makita mo gumagalaw na yung sisiw. Tingnan nyo po, makikita nyo gumagalaw na, so okay na to. Pagkatapos nito, ibalik po natin sa incubator para mainitan. Kailangan po pala natin i-monitor to kasi itong yan, pag natuyo yan, didikit po siya sa balahibo ng sisiw. Pag tinuklap nyo, masasaktan yung sisiw natin. Kung masipag lang po tayo mag-monitor nito, tsak dadami yung mga alaga nating sisiw. Kung hindi ko po to tinulungan, patay na po to sa loob ng shell niya. May mga sisiw po talaga na hindi kayang lumabas sa kanilang sariling shell. Yung iba naman po, maingay kasi humihingi ng tulong dahil gusto nilang mabuhay. Nagawa ko na po to sa mga native kong manok. Effective po siya. Ito naman po yung nakalabas lang ng kusa. Mamaya ko na kukunin kung tuyo na siya konti. Hindi ko alam kung pabo or pato ba ito. Kaya nag-search ako kung anong kaibahan ng pato at pabo. Eto na po pala sila, yung mga tinulungan ko. Isa lang po yung nakalabas ng pusa. Nilagay ko po sila sa ilaw na umiinit. Yan po sila, medyo basa pa at hindi pa maliksi. After 4 days po, ito na po sila, nakakatuwang tignan. Nag-search ako sa YouTube, ito pala po ay pato. After 5 days, ito na po yung mga party ko. 7 po sila kaso namatay yung isa. Hindi po talaga maiwasan na may mamatay. Nakakatuwa tignan, gumagalaw yung ulo nila at saka puwitan. Nakakawala po sila ng problema. So, sa lahat ng mga problemado dyan, mag-alaga na kayo ng sisiw. Ito po ang mga pisa na incubator. Sabi ni mama, itry ko ipalangoy. Kaya ayan, kumuha ko ng maliit na planggana at saka konting tubig. Ayan, nalangoy sila. Nakakatuwa po, di ba? Salamat po sa panonood. Abangan niyo po yung susunod kong video. Like and subscribe po. Thank you!